Binisto mismo nitong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan na itong si Tamba kasama si Trililing ay ginagapang na ang mga dating kasamahang pulis itong si Bato para tumistigo laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Gumagamit na daw ng ipinagbabawal na teknik itong si Tambalos-los mga kababayan at nagipagkunaybans pa dito kay Trililing at miniting daw yung sinasabing mga suspects sa ICC para idiin si dating Pangulong Duterte. Ganyan po maglaro ang mga buhaya ngayon mga kababayan. Pailalim ang dating. Speaking of pailalim mga kababayan, ay nagurgor pala ang ating Facebook page na ilang taon nating pinaghirapan. Sa isang iglap mga kababayan, ganon. Burado. Ang mga animal na to, hindi marunong lumaban ng patas mga kababayan, no? Hindi makatanggap ng kritisismo. Delete agad ang Facebook page natin dahil natatamaan sila eh. Kaya mga kababayan, gumawa po tayo ng bago. Nasa description box po mga kababayan ang link sa ating bagong Facebook page. Kung gusto nyo manood doon sa Facebook, pwede nyo rin i-follow. Kung hindi, dito na lang sa YouTube. Anyway mga kababayan, panoorin po natin itong sinasabi ni Bato. Very reliable information yung nakuha. At ito naman ay binalidate ni General De Leon sa kanyang statement. Na totoo nga. Totoo nga. Ayun, nagkipag-meeting siya, si Trillanes, si Speaker Romualdez. Trillanes, Speaker Romualdez, miniting daw mga kababayan yung mga suspects ng ICC para idiin sila ating Pangulong Duterte. Bakit nakikisaw-saw ang Tambalos-los sa ito? Pati trabaho ng ICC, pakikialaman mo? Ano, Tamba? At si Congressman Saldico. Pati na yan. Tudas na yan. Kay General Karamat. As to the context of their conversation, I'm not private, but yun nga, sinabi ko, ang alam ko lang na talagang kinumbinsi sila yung opisyal na yan, no? Yung mga opisyal na nasabi ko. Ginagapang na kababayan. Testify laban kay President Duterte sa akin sa ICC. Grabe, no? Mga traidor talaga ito sinatambalos-los, no? Hindi na nakontento mga kababayan na siniraan nila si dating Pangulong Digong. Ngayon, gusto talagang gapangin ang mga itong mga dating opisyal ni dating Pangulong Digong sa PNP dati. Tapos, gustong pag-imbentohin ng mga kasinungalingan. Pag-iimbento ng kwento doon sa ICC para madiin si dating Pangulong Duterte. Ang animal talaga itong tambalusto sa ito. So ngayon, kung binaliktad na nila si Karamat, at may ibang na mga version galing sa kanila, then Diyos lang ang nakakaalam, Ted, kung sino nagsasabi ng totoo at sino ang nagsinungaling. Ewan na natin kung may Diyos pa ba itong mga tambalusto sa ito. Halang ang kaluluwa eh. Basta very clear na kinumpirma nila na nakipag-meeting sila kay Karamat. Kasama pa si Trillanes ha? Itong si Tambalos-los. So yun ang klaro na hindi tayo nagsisinungaling na totoo nangyari talaga kasi kinonfirm nila. At what is the business of... At aminado pa mga kababayan ha, itong Kongreso. Yes, we confirm na kinausap namin itong mga dating opisyalis ni PRRD na titistigo doon sa ICC. At hindi lang nila sinabi mga kababayan na an others daw ang kasama nila. Eto, and others. Tapos ang others pala mga kababayan is Trililing. Alam naman natin na kung nandyan yan si Trililing, puro na naman yan kasinungalingan. Karamat talking to the Speaker of the House. Speaker of the House. Hindi man siya under sa legislature. Kung gusto niya, doon siya dito sa Malacanang. Malacanang siya, doon sa executive siya, under siya sa executive. Kung gusto niya... Ano ba alam nitong sinatambalos-los, no? Dito sa kaso sa ICC? Epal talaga, no? Granting na yan ang sabi niya na gusto niya magsipinto. Bakit dadaan pa doon sa ibang tao? Hanap na siya ng linya doon sa Malacanang kung gusto niya. Sa akin, Ted, I swear to God, wala ako doon, nag-usap sila, hindi ko alam ang contents, ang akin lang nagre-rely ako sa very reliable information na nakarating sa akin. At kung binaliktad man ni General De Leon ngayon, ang supposed to be na naging content sa usapan nila, then si General Karamat na dapat ang makapag-sabi nito kung anong totoo. At kasi Lord Ted, hindi natutulog ang Diyos, Ted, kung sinong nagsisinungaling at sinong nagsasabi ng totoo. Ito rin, mga satanas mga kababayan, hindi rin natutulog. Double time pa. Itong mga kasamahan ni Natamba. Ang sama-sama tayong babangag muli.
hindi natutulog dahil laging sabog, laging ganyan. Senator Bato, wala naman nabanggit actually na pangalan po na Trillanes, no? Dito sa And dinaya. others ang nilagay mga kababayan. Hindi Hindi binanggit si doon. Trillanes. Dahil kung babanggitin ng pangalan ni Trillanes, masisira sila. Mabibisto na nag-iimbento na naman sila ng kwento. Pati doon kay Congressman Zaldico na kanya pong statement din. So walang Trillanes doon na binabanggit. They confirm yung meeting with itong kasama si Karamat with the House Speaker. Yan po sinasabi. Pero nagbigay ng elbow room si General De Leon, no? And other ano ba yung sabi niya? Other personalities. Si Trillanes na yun. Ayaw nilang babanggit-banggit si Trillanes dahil nahihiya sila sa ginagawa nila. Na Sinumpa na yan Kahit saan pumunta ito si Trillanes ay masisira ang iyong grupo mga kababayan. Eto, kinuha ni na Tamba pero secret ka lang ha, wag ka lang magpakita. Basta, i-guide mo lang kami kung paano mo nilalaro yung dirty tactics. Alayan sila sa isang taong wala na ibang ginawa sa mundo kundi manggiba ng buhay ng ibang tao ng pawang kasinungalingan at ngayon ginagamit na naman nila for their own advantage, for their own political purpose. Hindi na natuto. Bakit nila? Akala ko kalaban ng yelo ang Marcos. Bakit sila ngayon nagsama-sama na? Sama-sama tayong babangag muli dahil unit team daw mga kababayan ng pink and red. Pink si Trillanes Inamin niya mismo na ang kulay niya ay pink. Hindi niya sinabing yellow siya, pink daw siya. Dahil, Stella. Nagibayin si Duterte. Very clear ang motibo, Ted. Sisirain ang Duterte para wala na silang kalaban pagdating ng 2028 elections. Yun ang lalabas na... Pag-asa na lang nila makababayan ipadampot itong si Digong at Sara sa ICC. Dahil daw makababayan up to 30 years in prison. Paglabas si Sara, ilang taon ba si Sara ngayon? 50? 40? Paglabas niya, malapit na siya mag-80, hindi na pwedeng tumaklong presidente mga kababayan. Si na ang presidente niyan? Apo ni BBM. Dahil hindi na bababa siguro mga anak ni Sandro Charis Pimpenko Marcos. Hindi natin magpa-cute dito. Cute pa ba? Lalo pang hindi cute. Ano pa ba ang iba pang dahilan? Yan Senator Bato, ito hubang si Ginoong Karamat ay nakausap pa po ninyo regarding this issue? Ted, as I have said, my source of information is very reliable. Hindi ko sinasabing si Karamat, hindi ko sinasabing kung sino, basta in due time, I will reveal that information. At I don't have to defend my position because binalidate ni Nolisdan Saldico and General De Leon. Binalidate nila. Inamin nila mga kababayan na nagkipag-usap sila dito sa mga witness ng ICC. Anong purpose sila? Mga congressman sila Ang purpose mga kababayan is politika. Sisirain nila ang kalaban nila sa politika mga kababayan at kumuha pa ng import na itago na lang natin sa pangalang Stella Trillanes para para siya ang gumawa ng script mga kababayan sa mga kasinungalingan. Nag-meeting talaga sila. Okay. Very clear. Opo. Sir, yung due time na yon, kung mamarapatin po ninyo, mga kailan po kaya iyon? Siguro, kapag makapag-retire na yung mga tao na involved itong impormasyon na ito. Kasi kawawa naman yung mga tao na yan na nagsasabi sa akin tapos iipit-ipitin lang, mag-retire na yung tao. Alam naman natin ang tripping ng... Siguro naman wala naman sigurong criminal o administrative offense yung mga tao na nagsasabi ng katotohanan. So dapat hindi nila gigipitin sa kanilang paninerbisyo. Lalong-lalo na dedicated yung mga tao ito sa kanilang paninerbisyo. In due time, kapag makapag-retire na itong mga tao na ito, they will come out in the open kasi yung mga tao niya nagtitimpi na yan, sukang-suka na sa kanilang ginagawa. Talagang sukang-suka na yung mga tao niya sa ginagawa nila at hindi na lang masikmura kaya nagtitimpi lang yan. Pag mag-retire na yung mga tao na yan, they will come out in the open. Hanggang kailan tayo magtitimpi? Kaya pa ba natin magtiis hanggang 2028? Ano kayong itsura ng bansang itong mga kababayan sa 2028? Puno na tayo siguro ng mga addict dyan sa mga mamamayan nating, kababayan nating mga nabiktima ng droga dahil mahina itong administrasyon sa paglaban sa droga Tapos puno na rin tayo ng utang. Tapos ang sama-sama lang naging bilyonaryo pa siguro, trilyonaryo ang mga buhaya sa politika. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa mga
bagong pasabog ni Bato na joint forces sa itong si Tamba at saka si Trililing sa pagsira kay Duterte. At by the way, follow us on Facebook ha. Ang link po mga kababayan andyan sa description at andyan sa comment. Post your comments below.